natatanging bituin, isang pagtanaw sa buhay at legasya ni Barbara Perez. Sa masalimuot na talaan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nagniningning hindi lamang dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi dahil sa kanilang pambihirang karisma at ganda na tumatak sa kamalayan ng publiko. Isa sa mga bituing ito ay si Barbara Perez, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng kagandahan, kahusayan, at isang mahalagang pagpapasya na humubog sa kanyang buhay at karera. Dahil sa kanyang mga matang animoy sa usa, mukhang duwende, leeg na tila sa isang sisne, at pambihirang baywang na may sukat na 19 na pulgada. Iginawad sa kanya ang titulong Audrey Hepburn of the Philippines. Isang pagkilala na hindi lamang sa kanyang pisikal na pagkakahawig, sa tanyag na Hollywood icon, kundi pati na rin sa kanyang angking gilas at sopistikadong presensya sa harap ng kamera. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng isang aktres na umakyat sa tugatog ng tagumpay. Ito ay isang malalim na paglalakbay ng isang babaeng hinarap ang isang sangandaan sa pagitan ng pandaigdigang katanyagan at ng isang panghabambuhay na pag-ibig. Mga unang taon at saligan ng pamilya. Isinilang si Barbara Muñoz Perez ikatlo noong ika-4 ng Enero 1938 sa Urdaneta, Pangasinan. Siya ang pinakamatanda sa 9 na magkakapatid, isang responsibilidad na maaga niyang pinasan. Ang kanyang ama, si Antonio Perez, ay nagmula sa Urdaneta, habang ang kanyang ina, si Barbara Muñoz, ay tubong Maynila. Ang kanyang pangalan ay isang pamana, ipinangalan sa kanyang ina at lola, na kapwa nagtataglay ng pangalang Barbara. Ang kanyang lahi ay may bakas ng kasaysayan. Ang kanyang lolo sa ina ay isang inhinyerong Espanyol na kabilang sa mga nagdisenyo at nagtayo ng Manila Hotel, isang pambansang palatandaan at simbolo ng karangyaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang koneksyong ito sa isang mahalagang bahagi ng arkitektura ng bansa ay nagbibigay ng pahiwatig sa isang pamilyang may malalim na ugat at kontribusyon, edukasyon at isang pangarap na hinubog ng panitikan. Bago pa man siya makilala sa mundo ng pelikula, si Barbara ay isang mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, UST, kung saan siya ay kumuha ng kursong journalism. Ang kanyang pagpili sa larangang ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bunsod ng kanyang paghanga sa isang katang-isip na karakter. Si Brenda Starr, ang matapang at mapangahas na reporter mula sa isang sikat na comic strip. Sa karakter ni Brenda Starr, nakita ni Barbara ang isang huwara ng isang babaeng may talino, determinasyon, at kakayahang tuklasin ang katotohanan. Ang pangarap na ito na maging isang manunulat at mamamahayag ay nagpapakita ng isang platapormang intelektual na naging pundasyon ng kanyang pagkatao bago pa man siya tuluyang pumasok sa siningang pag-arte. Pagsilang ng isang bituin sa Sampaguita Pictures, ang landas ni Barbara ay lumihis mula sa pamamahayag patungo sa show business nang siya ay maging isang contract star ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakamalaki at pinakaprestihiyosong film studio noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa ilalim ng pangangalaga ng Sampaguita, mabilis na umusbong ang kanyang karera. Noong 1956, sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto, kabilang dito ang pagdating ng Takip Silim, Chabacano, Pampangenya at Gigolo. Ang batilang mga pelikulang ito ang nagpakilala sa kanyang angking ganda at natural na talento sa pag-arte. Sumunod ang mga pelikulang Ate Barbara, 1957, 3 Araw sa Dambana, 1958, at ang matagumpay na komedyang Kalabog and Bosyo, 1959, kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahang magpatawa kasama ang mga haligi ng komedya. Sa panahong ito, si Barbara ay nanirahan sa loob mismo ng compound ng Sampaguita Pictures, isang karaniwang sistema para sa mga bituin ng studio noon. Sa dormitoryo ng Sampaguita, naging kasama niya sa silid ang isa pang sumisikat na bituin, si Amalia Puentes. Ang kanilang pagsasama ay sumasalamin sa isang panahon kung saan ang mga artista ay hindi lamang magkakatrabaho, kundi isang komunidad na magkakasamang nangangarap at nagtatagumpay. Ang pagtawid sa Hollywood, no man is an island. Ang taong 1962 ay naging isang mahalagang yugto sa karera
ni Barbara Perez. Ito ang taon kung kailan siya napili upang maging pangunahing aktres sa isang international production. Ang pelikulang No Man is an Island. Ang pelikula ay isang war drama na nakasentro sa kwento ng isang US Navy radioman na nakatakas mula sa pagkakabihag at tiyak na kamatayan sa kamay ng mga sundalong Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pelikulang ito, nakatambal ni Barbara ang Amerikanong aktor na si Jeffrey Hunter na kilala sa kanyang mga papel sa mga pelikulang tulad ng The Searchers at King of Kings. Ang pagganap ni Barbara bilang kapareha ni Hunter ay hindi lamang nagpakita ng kanyang kakayahan sa entablado ng daigdig, kundi nagbukas din ng pinto para sa isang pambihirang oportunidad. Dahil sa tagumpay ng pelikula, si Barbara ay nagsagawa ng mga promotional tour sa Estados Unidos. Ang kanyang ganda, talino, at profesionalismo ay napansin ng mga ma-impluensyang tao sa Hollywood. Hindi nagtagal, inalok siya ng Universal Studios, isa sa mga pinakamalaking film studio sa buong mundo, ng isang 5 taong kontrata, isang alok na pinapangarap ng sinumang artista. Ito na sana ang pagkakataon para sa isang Pilipina na maging isang ganap na Hollywood star. Isang desisyon na humubog sa habambuhay, pag-ibig o karera. Habang nasa Amerika si Barbara, abot kamay ang isang maningning na kinabukasan sa Hollywood. Ngunit sa Pilipinas, naghihintay ang isang kinabukasan na nakasentro sa pag-ibig. Noong panahong iyon, kasintahan niya ang kapwa-aktor na si Robert Arevalo, isang iginagalang na artista sa industriya. Nasa gitna ng mga usapan para sa kanyang kontrata sa Universal Studios, nakatanggap si Barbara ng isang telegrama mula kay Robert. Ang mensahe ay maikli ngunit malaman, umuwi na siya sa Pilipinas upang sila ay makapagpakasal. Hinarap ni Barbara ang isang napakabigat na pagpapasya. Sa isang panig ay ang pangako ng katanyagan sa buong mundo, ang pagkakataong makilala bilang isang international actress, at ang lahat ng karangyaan na kaakibat nito. Sa kabilang panig naman ay ang isang tahimik na pangako ng pag-ibig, pamilya, at isang buhay kasama ang lalaking kanyang minamahal. Para kay Barbara, ang pagpili ay malinaw. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggihan niya ang 5 taong kontrata mula sa Universal Studios at bumalik sa Pilipinas. Ipinagpalit niya ang isang posibleng karera sa Hollywood para sa isang sigurado at panghabambuhay na pagsasama, buhay may asawa, pamilya at patuloy na legasya. Noong ika-11 ng Agosto 1962 sa St. Joseph's Church sa Baguio City, nag-isang dibdib sina Barbara Perez at Robert Arevalo. Ang kanilang kasal ay naging simula ng isa sa mga pinakamatatag at hinahanga ang pagsasama sa kasaysayan ng Philippine show business. Biniyayaan sila ng 3 anak, sina Ana, Georgina at Christian. Lumaki ang kanilang mga anak na may gabay at pagmamahal at tinahak ang kanilang landas. Si Ana ay naging isang matagumpay na direktor ng mga patalastas sa telebisyon, habang si Georgina naman ay piniling maging isang full-time na ina na ibinuhos ang kanyang oras at atensyon sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ang pag-aasawa ay hindi naging hadlang sa karera ni Barbara sa Pilipinas. Sa katunayan, lalo pa itong sumigla. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakagawa siya ng mahigit 35 pelikula at palabas sa telebisyon na nagpatunay sa kanyang husay at pananatiling relevansya sa industriya. Isang di malilimutang tagumpay ang kanilang nakamit bilang mag-asawa noong 1965. Pinagbidahan nila ang pelikulang Daigdig ng Mga Api, isang makapangyarihang drama na tumalakay sa kalagayan ng mga magsasaka. Sa bisa ng kanilang natatanging pagganap, sabay silang pinarangalan ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS Awards. Nanalo si Barbara ng Best Actress at si Robert naman ng Best Actor. Ito ay isang pambihirang pagkakataon sa kasaysayan ng FAMAS na nagpatibay sa kanilang estado bilang isang power couple ng industriya. Patuloy na kinilala ng FAMAS ang talento ni Barbara. Nakatanggap siya ng mga nominasyon para sa Best Supporting Actress para sa Gumuhong Bantayog, 1,960. Best Actress para sa Ito ang Pilipino, 1,966. Best Actress para sa Barbaro Cristobal, 1,968. Sa paglipas ng mga dekada, ipinakita ni Barbara ang kanyang versatility sa pamamagitan ng pagganap sa iba't ibang genre at pakikipagtambal sa iba't ibang henerasyon ng mga
artista. Kabilang sa kanyang mga di malilimutang pelikula sa mga huling bahagi ng kanyang karera ay P.S. I Love You, 1981, kasama ang megastar na si Sharon Cuneta at si Gabby Concepcion. Blusang Itim, 1986, kung saan nakasama niya sina Snooki Serna at Richard Gomez. Taray at Teroy, 1988, isang komedya kasama sina Maricel Soriano at Randy Santiago. Ang babaeng nawawala sa sarili, 1989, isang drama kasama si Dina Bonnevie. Isa pa lamang, 1992, kung saan nakatrabaho niya si Don Zulueta. Karera sa telebisyon at isang mapayapang pamumuhay. Sa pagpasok ng bagong milenyo, hindi nagpahuli si Barbara at niyakap din niya ang mundo ng telebisyon. Noong 2011, napanood siya sa dekalibreng serye ng ABS-CBN na Budoy. Sinundan ito ng isa pang proyekto sa parehong network, ang Kahit Puso'y Masugatan noong 2012. Matapos ang halos 5 taong pamamahinga, muli siyang nagbalik sa telebisyon noong 2018 sa pamamagitan ng serye ng GMA Network na Sherlock Jr. na nagpapakitang ang kanyang ningning bilang isang aktres ay hindi kailanman kumupas, pagninilay sa isang buhay na puno ng pagmamahal. Sa pagdaan ng mga taon, nanatiling matatag ang pagsasama nina Barbara at Robert. Ipinagdiwang nila ang kanilang ika-58 anibersaryo ng kasal. Isang patunay sa isang pag-iibigang pinanday ng panahon, pag-unawa at respeto. Inamin ni Barbara na hindi naging madali ang kanilang paglalakbay at dumaan sila sa maraming pagsubok, ngunit sa tulong ng kanilang pamilya at matibay na pananampalataya sa isa't isa, nalampasan nila ang lahat ng ito. Hindi niya kailanman pinagsisihan ng desisyong talikuran ang Hollywood. Para sa kanya, ang pamilyang kanyang binuo, kasama si Robert at ang pagmamahal na kanilang ibinahagi ay higit pa sa anumang tropeyo o katanyagang maibibigay ng mundo. Ang kanilang pagsasama ay isang buhay na testamento na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa liwanag ng entablado, kundi sa init ng isang tahanan na puno ng pagmamahal. Sa kasalukuyan, si Barbara Perez ay namumuhay ng maligaya at payapa, napapaligiran ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang inspirasyon, isang salaysay ng isang babaeng may pambihirang ganda at talento, ngunit higit sa lahat, may isang pusong pinili ang isang pag-ibig na kasing tanyag at kasing tining ng kanyang legasya sa pelikulang Pilipino.